Nagkakagulo noon ang buong hospital dahil sa pagkawala ng anak ng isang business tycoon. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng konsensya? Hindi makapaniwala na ani Jiro kay Dane ang nagpasimuno ng gulo. Pumunta ito sa kwarto kung saan naroon ang sanggol na may apelyido ng Rewis, pangatlo sa kilalang businessman dito sa bansa. At bakit ako makukonsensya? Wala pa akong ginagawa. Tsaka wag kang ang mga elam. Kung meron man na dapat nakikipag-usap sa akin dito, si Van lang yun at hindi ikaw. Minulagatan ni Dane ng mata si Jiro, ang matalik na kaibigan ni Van na siyang pinagbilinan upang bantayan ang anak niya at ang babaeng nagluwal sa anak niya. Humahangos din na dumating ang OB na siyang nagpaanak kay Nana at ganoon na lamang ang kaba nito dahil iisa na lamang ang sanggol na dapat ay dalawa dahil kambal ang iniluwal ni Nana. Napasinghap si Dane nang may kumabig sa kanya paharap. Hinila ng lalaking malaki ang braso niya palabas ng kwarto ng mga bagong panganak na sanggol. Sino ka ba? Let me go! Will you? Maghintay ka dahil bibitawan talaga kita. Anang pamilyar na tinig kay Dane pero ang alam niya kasi wala naman sa bansa si Vine kaya nga malakas ang loob niya na pumunta ng hospital na yun. Halos madapa siya ng pakawalan ng lalaking iyon ng kanyang braso. Sa taas ng heels niya, talagang mawawalan siya ng balanse. Vine? Ang gulat niya ay mas nadagdagan ng malakas na sampalang binungad ni Van sa mukha niya bilang pasalubong. Naiwan siyang nakanganga. Nagiigting ang panga ni Van dahil sa galit. What you've done, Dane Lay? Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na wag mong pakikialaman na ng tungkol sa anak ko? Nanglalaki ang matanaan niya. Van, listen to me. Kaya kitang bigyan ng anak. Hindi mo kailangang gawin to. Masama ito sa mata ng Diyos. Pilit na saad ni Dane. Ginagago mo ba ako? At sa tingin mo makatao yung ginagawa mo? Kahit anong gawin mo, hindi kita pakakasalan. O sabihin nga walang kwentang plano na yan. Tandaan mo, hindi mo makukuhang puso ko. Hindi ko na naisin na mamana ng magiging anak ko ang bulok mong ugali. Umalis ka sa harap ko. Kung ayaw mo madagdagan pa ang galit ko sa'yo, magsumbong ka sa daddy mo't kasuhan mo ko. Nanggagalaiting ani Van tsaka tinalikuran si Dane. Bumalik siya sa loob kung saan naroon si Jiro. Hawak pa din ang note na iniwan ni Nana. Sinakripisyo niya ang sarili niya para lamang hindi nila pagbantaan ang buhay ng anak ko. Emosyonal na ani Van habang nakatitig sa letter. Ang mata niya inapako sa sanggol na nakabalot at pulang-pula ang mga paa. Anak? Ani Van, tila umusbong ang matinding emosyon sa kanyang puso. Pangako, ibabalik ko ang nanay mo. Anya pa sa sanggol na walang kamalay-malay. Pahiram ako ng susi. Ani Van, tsaka inilahad ang kamay kay Jiro. Saan naman ang punta mo? Sariwa pa ang dugo dito sa note. Halata nakakaalis lang ni Nana. Pwede ko pa siyang abutan kung hahanapin ko siya. Dito ka lang. Bantayin mo ang anak ko maliwanag. Tinapik ni Van ang balikat ni Jiro bago siya naglakad palabas. Wala pang pahinga si Van mula nang makalapag ang eroplano. Noong isang araw lang siya nagbabiyahe pa Australia at isang oras pa lang siyang nakakatapak ng bansa na yun ay nalaman niya na kaagad na walang kwenta ang pinunta niya doon kaya bumalik siya ngayon dito. Matapos ay kailangan niya na namang pumatay ng oras para hanapin si Nana. Nakawalong ikot na ang kotse. Sari-sari na din ang tao at lugar na napuntahan ni Van ngunit wala siyang nakitang Nana. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan niya sa sama ng loob niya. Nasaan ka na, Nana? Anya habang nawawalan ng pag-asa. Malaki na ang pinagbago ni Van mula nang makilala niya si Nana. Noon ay madalas wala siyang pakailam sa mga bagay-bagay. Ngunit ngayon ay heto siya. Balot ng pawis at walang malinaw na sagot kung saan hahanapin ng babaeng si Nana. Makalipas ang ilang oras, talagang sumuko na si Van. Ibinili niya sandali ang anak niya sa OB bago tumungo sa daddy niya. Bakit naman kasi kailangan yung gawin ng anak mo? Bakit siya sumugod sa... Napalinga ang daddy niya nang padabog na binuksan ni Van ang pinto. Van, ano ba talagang plano niyo sa akin? Anong gusto niyo pang gawin ko? Gusto niyo ba talagang nahihirapan ako? Pinatay ng daddy niya ang linya tsaka siya hinarap. Ang lakas ng loob mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Bakit hindi? Balik singhal ni Van. Pinadala niyo ako sa Australia para hindi ko maprotektahan ng anak ko. Ngayon napapaisip ako kung talaga bang iniwan ako ng nanay ko o baka nilayo niyo ako sa kanya at sinimulang lasunin ang isipan ko.
Shut your mouth, Van. Tingin mo ba gagawin ko ang bagay na yun para saktan ka? Kung hindi kita iniisip, tingin mo magkakaroon ka ba ng buhay na ganyan? Mas nanaisin ko nang wala, Dad. Kahit sino hindi gugustuhin na malagay sa sitwasyong to. Uungat marangyang pamumuhay. Mga bagay na hindi kayang bilhin ng iba. Ngunit natanong niyo ba ako kung masaya ako sa pangingialam niyo sa buhay ko? Sa mga panghihimasok niyo? Para lang sa lintik na future na yan. Kung ako ang pamimiliin, mas gugustuhin kong magkaroon ng maralitang buhay. At least alam kong pinahahalagahan ako ng aking mga magulang. Matapos sabihin ni Van ang mabibigat na linya na yun, umalis na siya. Sa malayong lugar, hindi matao at liblib, doon huminto ang sasakyan kung saan naroon ang walang malay na si Nana. Alalang-alala si Lynette, ngunit dahil may kasama naman silang doktor sa loob ng sasakyan, kinalma niya ang kanyang sarili. Mabuti pala'y nadaanan niyo ko. Kung nagtagal pa ang internal bleeding niya sa ganitong open na lugar, tsak na magkakaroon siya ng infection. Mauubos ang dugo niya na magiging sanhi ng agarang pagkamatay niya. Dok, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Nag-aalalang ani Lynette. Totoo ang sinabi ni Doc. Alam kong alam ng babae niya na maaari niyang ikamatay ang desperado niyang desisyon, pero matapang niyang hinarap yon. Mukhang nasa sitwasyon siya na kailangan niyang pumili. Kung minsan talaga, wala tayong magagawa kundi daanan ng masalimuot na hinaharap para lamang maprotektahan ng mga bagay na mahalaga sa atin. Yun mismo ang dahilan kung bakit ko siya tinulungan. Alam ko na gusto niya pang mabuhay. Ma'am, maaari ko po bang malaman kung sino kayo? Ani Lynette, ngunit tinitigan lang siya ng ginang. Kapag nakapasok na tayo sa mansyon at gising na din si Miss Nana mo, tsaka ako magpapakilala. Anang malambing na tinig ng ginang. Bumaba ang tingin niya sa sanggol na hawak ni Lynette. Maaari ko bang kargahin ang sanggol na hawak mo? Nagdalawang isip si Lynette, ngunit sa huli, pinaubayan niya pa din ang sanggol sa ginang. Ma'am, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Lynette habang nakatitig ang ginang sa mukha ng sanggol. Gwapo siya. Kamukha niyang isang mukha ng sanggol na pamilyar din sa akin. Kahit na lamang sanggol pa lang siya'y nasisiguro ko na nakuha niyang mukha ng daddy niya. Sumailalim po si Miss Nana sa isang surrogacy mula sa kilalang pamilya. Pansin ko po na nagkagusto na sa kanya si Sir Giovanni pero may babae po na gustong ipakilala ang ama ni Sir sa kanya. Ang alam ko din po, binalak na patayin ng babaeng yun ang baby ni Miss Nana, kaya't para hindi yun matuloy, umalis na siya. Siguro'y alam niya na siyang dahilan, kaya pinag-iinitan ni Miss Dane ang anak ni Sir sa kanya. Naiintindihan ko. Anang ginang. Kaya pala malalaki ang gulong ng van na sakay nila dahil matarik ang kinalalagyan ng mansyon na pupuntahan nila. Mula sa sasakyan, bumaba si Lynette. Lumingon siya sa labas at malinaw niyang nakita ang makapal na ilaw sa Manila. Nasa mataas silang lugar, kaya't natural lamang yun. Binuksan ng heater ng kwarto kung saan naroon si Nana. Ang sanggol naman, nilapag sa sarili nitong kuna. Si Lynette ang naglinis sa katawan ni Nana. Pumunta ang ginang sa kwarto kung saan naroon sila. Inabutan niya na naglalatag si Lynette sa gilid ng kama ni Nana at mukhang doon ito matutulog. May bakante pang kwarto. Doon ka na. Anang ginang, ngunit mariin na umiling si Lynette. Ayoko po, hindi ko iiwan si Miss Nana. Gusto ko po ako ang makita niya kapag nagmulat siya. I'm sure, mag-aalala lang siya pag wala ako sa tabi niya. Bukod doon, nangako din ako kay Sir na alagaan ko si Miss Nana. Maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Napakaswerte ni Nana dahil nagkaroon siya ng gaya mo. Nakangiting anang ginang bago isara ang pinto. Kinain ng lungkot si Lynette tsaka naupo sa tabi ni Nana. Mali po kayo. Ako po ang swerte kay Miss Nana. Hindi niya ako tinuring na iba. Sa kanya ko lang po naranasan ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Basag ang tinig ni Lynette tsaka nasalo ang mukha niya habang umiiyak. Sorry Miss Nana. Sorry kung wala akong nagawa para protektahan ka. Kinaumagahan ay kapwa hindi nagising si Lynette at Nana sa pag-iyak ng sanggol. Sa halip ay sa malambing na tinig ng ginang na siyang may karga sa sanggol. Nasa harap ito ng bintana at isinasayaw ang sanggol habang ibinababad sa katamtaman ng sinag ng araw. Nasaan ako? Pauspat, halata na walang kaalam-alam si Nana. Sino po kayo? Tanong niya nang humarap sa kanyang ginang, laking gulat niya nang makitang sanggol na karga nito.
Bakit nandito ang anak ko? Natataranta niyang nilingon si Lynette. Nag-alala po ko sa kanya, kaya sinama ko sa pagtakas niyo, Miss Nana. Kung ganon, nasaan ang isa pa? Desperadang anya kay Lynette. Kunot ang noo naman habang nagtatanong ang ekspresyon ni Lynette. Isa pa? What do you mean na isa pa? Lynette, kambal ang anak ko. Nasaan ang isa pa? Iniwan mo ba siya doon? Ang luha ni Nana tumulo sa kanyang pisngi. Miss Nana, hindi ko po alam na kambal ang anak niyo. Akmang tatayo si Nana nang magsalita ang ginang. Ganyan ka bang tumanaw ng utang na loob? Istriktang anito kay Nana. Ibinaba ng ginang ang sanggol sa krib. Sige, maglakad ka pabalik doon. Tignan natin kung hindi pa naman bumukay ang sugat mo. Tignan natin kung hindi ka pa sa lupa ibaon. Pananakot na anang ginang, ngunit walang plano si Nana na magpasindak, kaya't bumangon pa din siya. Wala kang pakialam. Sino ka ba? Iika-ika siya ng abutin ng doorknob. Ngunit bago niya pa mapihit yun, ay hinila na ng ginang ang balikat niya at binigyan siya ng malakas na sampal, dahilan para tumabingi ang mukha niya. Sabihin mo nga, anong iniisip mo? Ang isang anak mo? Paano naman ang anak mo nakapiling mo ngayon? Ipagkakatiwala mo siya sa akin? Paano kung ako mismo ang pumatay sa kanya? Huwag kang hangal. Hindi kita niligtas para muling magpakamatay. Miss Nana, nilapitan ni Lynette si Nana at iginiya pabalik sa higaan. Ipatatawag ko ang doktor. Siguruhin mo na nasa matino ka ng pag-iisip. Kung ayaw mo isabay ko na lamang kayong papatay ng anak ko, kaysa ganyan ang inaasta mo sa akin. Masungit na anang ginang. Miss Nana, mahalaga po kayo sa akin. Ngunit tama si Ma'am Guinevere. Kailangan niyong magpalakas kung talagang gusto niyong balikan ang anak niyo. Pilit na pinapagaan ni Lynette ang damdamin ni Nana habang mahigpit itong yakap. Maya-maya pa, bumalik ang ginang kasama ang doktor. Muling nagtusok ng mga karayom kay Nana. Ilabas mo muna ang baby at saka mo paarawan. Gusto ko siyang makausap ng pribado. Anang ginang, kaya't tumango si Lynette. Hinintay ng ginang na makaalis din ng doktor. Naupo ang ginang sa single sofa, di kalayuan sa kama ni Nana. Nag-cross legs siya habang nakatingin kay Nana. 30 years ago, nandyan din ako sa sitwasyon mo, kaya't naiintindihan kita. Ayokong ulitin mo ang pagkakamali na ginawa ko noon. Nagmakaawa ako para makita ang anak ko. Ngunit pinagtabuyan nila ako dahil wala naman akong kakayanan ng mga panahong yun. Kapag wala kang pera, hindi ka nila papansinin, kaya't makinig ka sa akin. Sa tansya ko'y balak mong magpakita sa mga tao na nang maliit at yumurak sa pagkatao mo. Para magmakaawa, tama? Nag-iwas lang si Nana ng paningin dahil tama ang sinabi ng ginang na siyang plano niya naman talaga. Sa tingin mo, pagbibigyan ka nila? Kung nagawa nilang pagtangkaan ng buhay mo at ng mga anak mo, mas kaya nila iyong ulitin. Ngunit kung nandun si Vine, magagawa niya kaming ipagtanggol. Naiintindihan kita, ngunit paano kung wala? Tandaan mo, hindi ka maaaring magpakita sa kanila na ganyan ang kalagayan mo, na ganyan ang sitwasyon mo. Magpakatatag ka. Hindi pa ito ang panahon, Nana. Kung gano'n, ano po ang dapat kong gawin? Tila nabuhayan si Nana. Ang luha sa mata niya ay tumulo. Gusto mo bang mabawi ang anak mo? Tanong ng ginang, kaya't desperadang tumango si Nana. Hindi sapat na mahal ka lang ng lalaking iniibig mo. Kailangan mong maging malakas upang maging siya'y maprotektahan mo. Kung siya lang ang lalaban at 3 kayong poprotektahan niya, tsak na sa huli, susuko lang din kayong dalawa. Kaya sa ngayon, kailangan mo magtiis na hindi sila makita hanggang sa mahinog ka. Hanggang sa kaya mo nang harapin ang mga taong nang mamaliit sa'yo. Ngunit paano kung hindi ko naabutan si Vine? Paano kung magmahal na siya ng iba? May tiwala ka ba sa kanya? Tumango si Nana. Kung ganun ay magtiwala ka. Lahat ng gusto mo'y matutupad, oras na makapagtapos ka ng pag-aaral. Lumipad ka pa Amerika kasama si Lynette. Mag-aral ka ng mabuti at sa pagbabalik mo, ihanda mo ang sarili mo. Gusto ko pong malaman, sino po ba kayong talaga? Bakit niyo po ko tinutulungan? Humakbang ang ginang at naupo sa kama. Hinawakan nito ang pisngi ni Nana. Dahil gusto ko ding makasama ang anak ko. At alam kong ikaw ang magiging daan para magawa ko yun. Anang ginang habang dahan-dahan nang pumapatak ang malalaking butil ng kanyang luha. Napatulala si Nana. Ibig sabihin, ako ang mama niya. Nasalo ni Nana ang bibig niya.
Pinalayas ako ng daddy niya matapos kong maipanganak si Van. Matapos niyang malaman na namatay sa aksidente ang mga magulang ko na hindi na ililipat sa pangalan ko ang ari-arian nila. Dahil bata pa ako noon at walang alam sa mga ganyan, kaya't hindi ko nagawang ipaglaban ng sarili ko. Alam kong ikaw ang pinakaiibig ng anak ko, kaya't ako ang gagawa ng paraan para maging masaya kayo. Babawiin ko siya mula sa buhay na alam kong noon pa man, inaayawan na niya. Nana Iha, tulungan mo ko. Umiiyak na tumango si Nana. Ang alam po ni Vine, inabandonan niyo siya at ipinagpalit sa ibang lalaki. Inaasahan ko na yan. Pinahid ng ginang ang pisngi niya. Iha, magpalakas ka. Sa mga darating na araw, iaayos ko ng tiket mo pa ibang bansa. Tumango si Nana. Hanggang ngayon ba naman, umaasa ka pa ding makikita mo siya? Wala na yon, hayaan mo na. Ani Jiro nang dalawin si Van sa opisina. 6 na taon na niyang nasasaksihan ang mga literato ni Nana sa mesa ni Vine. Alam mo, kung gusto talaga niyang bumalik sa iyo noon ay matagal na. Ilang taon nang nakakalipas, Vine. Palagay ko nga ay may maayos na siyang pamumuhay. Baka may asawa na yun at nakalimutan ka na niya. Ani Jiro nang tapunan na siya ng masamang tingin ni Vine. Oo na, alam ko naman na gusto mo kong patahimikin. Kung wala kang maayos na sasabihin ay pwede ba? Manahimik ka na lang. Hindi ko din naman hinihingi ang opinyon mo. Oo na, hindi na ako makikipagtalo. Iniisip lang naman kita, Vine. Daddy! Umugong ang matinis na tinig ng bata. Ito ang naiwang sanggol kay Vine. Anak, nandyan ka na pala. Hinatid ka ni Oscar? Kaagad na dinamba ng yakap si Vine ng anak niya. Kamusta ang school mo? Maayos po, Dad. Actually, ako na naman po ang naging top sa exam. Sabik na kwento nito sa ama matapos ay napatingin kay Jiro. Tito, bakit ka po nandito? Nakangusong nito nang mapatingin kay Jiro. Don't tell me na inaalukan mo na naman ng babae ang daddy. Naku, hindi ah. Hindi ko naman inaalukan ng babae ang daddy mo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Van tsaka ito marahang si Nico. Ako ba? Sinisiraan mo dyan kay Scott? Hindi ah. Hindi ko ginagawa yun. Kasalanan mo naman dahil ganyan ka naman talaga. Dad, alam mo, palagi akong very good sa school. Medyo kinakabahan lang po ko dahil sabi ni teacher, may transfer daw sa susunod na araw. Matalino daw dahil galing pa sa ibang bansa. Talaga? Ani Vine. Pero Dad, alam ko naman pong kayang-kaya ko yun. Mabuti naman kung ganun. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita pinipressure ha. Kapag pagod ka, magpahinga ka. Hindi ko kailangan ng mataas na marka. Kung alam ko naman na nahihirapan ka. Hindi po ako nahihirapan. Ang mami ko po ang inspirasyon ko, Dad. Gusto ko po, pagbalik niya, maging proud siya sa akin. Ngumiti din si Vine. Ayaw niyang ipakita ang pagkadurog ng puso niya sa anak dahil kung manghihina siya, tsak na ganoon din ito. Hinaplos ni Vine ang ulo na ng anak niya. Sir Vine, ngayon po ang meeting dun kay Mr. Chen. Anang sekretary niya. Wala na noon si Jiro doon at sila na lamang mag-ama. O sige. Maiwan mo na kita dito na ka. May meeting si Daddy. May mga gwardiya naman dyan na magbabantay sa'yo. Dad, mag-iikot po ako dito. Paalam ni Scott. Mahigpit ang seguridad ng building at kilala din naman si Scott na anak niya kaya't wala siyang dapat na ipag-alala. Basta huwag kang lumayo ah. Kung may kailangan kay tumawag ka lamang sa mga staff, okay? Mula ng insidente na nangyari noong nakaraang 6 na taon ay sinimula na ding magsarili ni Vine. Hindi siya nangangailangan ng tulong sa daddy niya. Habang si Dane, hindi pa din sumusuko na mapalambot si Vine. Madalas itong dumalaw sa mag-ama sa sarili nitong bahay, ngunit sarado ang puso ni Vine. Hindi niya din naman sinabi kay Scott ang tungkol sa mga nangyari noon, dahil masyado pa itong bata para isipin ang mga bagay na yon. Ngunit ang batang si Scott ay mapagmasid, kaya't batid niyang may nais ang tita Dane niya sa daddy niya. Nagmamadali na sumakay si Van sa elevator. Nakapamulsa siya habang nakatanaw sa ibaba ng building. Transparent ang cover ng elevator kaya't kita niya ang mga nangyayari hanggang sa makuha ang atensyon niya ng isang batang lalaki. Scott, paano kang nakarating dyan? Anya sa kanyang sarili. Nasa 3rd floor ang office niya at hindi niya naman ito nakasabay sa paglabas kaya't nagtataka siya kung paanong nagpunta doon ang anak niya. Kaagad niyang tinawagan ng gwardya para tanungin ang mga ito. Ngunit parang tumibok ng husto ang puso niya nang matanaw niya ang babaeng may itim ng buhok. Sir, nandito po si Sir Scott. Hindi pa siya lumalabas.
Anang gwardya. Nagkamali ba ako? Naitanong ni Van sa sarili niya, ngunit wala na siyang pagkakataon para patigilin pa ang elevator. Maging ang dalawang nakita niya, nakapasok na din sa elevator. Gusto niyang balikan ng dalawang yon upang alamin kung bakit ganoon kabilis ang pagtibok ng puso niya. Ngunit napakahalagang bisita si Mr. Chen. It's a pleasure to meet you, Mr. Rewis. Inalok si Van ang shake hands ng lalaki na kaagad niyang tinanggap, ngunit hindi siya mapakali. Tila gusto na niyang tapusin ang usapan kahit hindi pa naman nagsisimula. Samantala, pinalis nga lang muna ng batang daddy niya bago siya lumabas ng opisina. Palinga-linga. Pag big na ako, mas huge pa sa building na to ang ipapagawa ko. Nakangiti pa siya habang tumatakbo doon. Hindi siya gumagamit ng elevator dahil balak niya ngang mag-ikot sa building. Mula sa 3rd floor, umakyat siya sa ika-4 na palapag. Ang una't pangalawang palapag, madalas niyang pagtambayan mula pa noon. Pag-akyat niya sa ika-4, palinga-linga siya hanggang sa mapasulyap siya sa bata na naroon kasabay ng pagngiti dahil palagay niya magkakaroon na siya ng kalaro. Hello, mag-isa ka lang? Nakangiting aniya, ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang kanyang sarili. Sinubukan ni Scott na iwagayway ang kamay niya para tiyakin na hindi salamin ng kaharap niya. Ikaw ay ako? Ako ay ikaw? Nagugulumihin ang anya. What are you doing? Masungit na ang bata na kaharap ni Scott. Hindi ka marunong magtagalog? Are you alone? What is your name? I am Sylvestre Sonil. Look, we have the same face. Are you aware of that? Hindi. Tipid na ani Sylvestre na ikinangiwi ni Scott. Gusto niya nang kutusan ng batang kaharap sa inis. Marunong ka naman palang magtagalog, bakit hindi ka sumasagot kanina? Hindi ko naman alam na kailangan kong sumagot eh. Anong pangalan mo? Ang uso ni Scott ay kumibot-kibot, para bang hindi nagtatanong ang bata at inuutusan lang siyang magsalita. Wala, wag mo nang alamin. Tumalima si Scott sa inis. Hey, I'm talking to you! Habol ni Sylvestre kay Scott, ngunit mabilis itong humakbang. Kapwa huminto sila sa isa't isa nang si Scott ay nasa ibaba ng hagdan. Si Sylvestre naman ay nasa unahan matapos ay sabay din na napalinga sa salamin na nasa gilid nila. We have the same looks. Gulat na ni Sylvestre habang pinagpapalit-palit ang kanyang paningin kay Scott at sa salamin. Sinabi ko na nga sa'yo pero ayaw mo sa aking maniwala. Halata ang pagiging walang interes sa tinig ni Scott. O siya, mag-enjoy ka sana dito. Sly? Sly? Sunod-sunod na tawag ni Nana sa anak. Sa takot ni Scott na baka akalain ng ina ni Sly na inaaway niya ito, mabilis siyang tumakbo pabalik sa opisina ng daddy niya. Hingal na hingal nun si Scott hanggang sa madaanan niyang conference room kung saan kalalabas lang ng daddy niya na nagtatatakbo kaagad papunta sa elevator, papunta sa CCTV area. Pakireplay dito. Tinuro ni Van ng 2nd floor. Lahat ng footage na konektado doon ay pinanood niya hanggang sa malinaw niyang nakita ang bata na kamukhang kamukha ng anak niya. Maging ang mukha ng babaeng hinahanap niya ng 6 na taon, hindi na ito tulad ng nana na kinukontra niya. Isang babaeng sopistikada at mukhang malayo nang narating, hindi pagkakamalang may anak na dahil sa natural na ganda. Sa isip niya ay naglalaro ang mga bagay na maaaring kambalang anak niya at hindi nagkataon na kamukha lang din iyon ni Nana dahil si Nana mismo yun. Hindi napigil ni Van na haplusin ang monitor habang emosyonal. Kamukha mo lang ba siya? O talagang buhay ka? Nagugulumihin ang ani Van, ngunit sa huli, mas pinili niyang magtiwala na ito si Nana. Thanks God, buhay ka. Hindi niya malaman kung anong dapat na maramdaman niya. Masaya siya ngunit napakabilis ng tibok ng puso niya. Para bang excited siya na hindi maipaliwanag. Paki-zoom. Utos pa ni Van tungkol sa button ng elevator at malinaw niyang nakita na nasa 4th floor ang pinindot ng babae. Paki-open ang footage ng 4th floor. Anya na naman, ngunit pagpasok ng babae sa isang exclusive room ay hindi na ito lumabas. Tataliman na sana si Van, ngunit nakita niyang dahan-dahang pagtakas ng batang kamukha ni Scott. Sir, bakit kamukha ni Sir Scott ang bata? Takang-an ng watcher ng CCTV. Oh, si Sir Scott. Nakita nila na nagkaharap si Scott at ang batang kamukha nito. Nagkita sila? Nakangiting ani Van patungkol sa bata at kay Scott. Kambalangan ako.
Pero bakit hindi niya sa akin sinabi ang tungkol dito? Patungkol ni Van sa OB na nagpaanak kay Nana, pero hindi na yun mahalaga. Dahil ang mas mahalaga, kailangan niyang makita ang dalawa. Siguruhin niyo na magiging confidential ang lahat ng to. Maliwanag? Bilin niya sa mga taong naroon. Nagtatakbo kaagad si Van palabas at pinuntahan ng kwarto kung saan naroon si Nana. Humahango si Van ng umakyat hanggang sa mahawakan niyang doorknob ng kwarto. Bakit siya magbubuk dito? Hindi kaya may iba na siyang nobyo o asawa? Baka naman niloko siya matapos nilang mag-honeymoon dahil na lamang hindi na niya first time. Divorce na? Kung ano-anong tumatakbo sa isip ko. Ang kawawa kong Nana. Wala ko sa mga panahon na naghihirap siya. Malungkot wari na Van sa sarili niya kahit ang totoo, sinasabi niya lang mga bagay na yon para kumbinsihin ang sarili niya na single pa rin si Nana. Ngunit sa kabila noon, hindi niya pa din napakalma ang sarili. Parang gusto na lamang sumigaw ni Van dahil sa sobrang kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nana? Napahinto siya nang maabutan niyang ang mga staff niya lamang ang naroon. Nasaan ang nakabook dito? Hindi po siya nag-book, sir. Tiningnan lang po niya kung maayos bang accommodation dito. Mukhang hindi po nagustuhan. Naiwang nakanganga si Van dahil sa hindi katanggap-tanggap na rason na yon. Hindi niya ba alam na ako ang owner nito? Hindi makapaniwala na Anya. Muling bumalik si Van sa CCTV room para silipin sila Nana. At tulad ng sinabi ng staff, nakita niya ngang lumabas ang mga ito. Bumalik si Van sa kanyang opisina. Inabutan niyang naroon pa din si Scott. Nasa sofa at nagkukuyakoy ng paa habang nakanguso. Dad, may kwento po ko sa inyo. Naupo si Van sa tabi ni Scott. Dad, is it impossible na magkaroon ng kamukha sa mundo? Inosenteng ani Scott kahit batid naman ni Van kung anong tinutukoy ni Scott. Bakit mo naman naitanong? May na-meet po kasi akong kid kanina. Kamukhang kamukha ko po siya. Ang kaibahan lang, mas darker ang shade ng hair ko sa kanya. Kinausap ko siya. I tried to approach him, kaso masungit. Ano daw ang pangalan niya? Sylvester Sonil po. Gusto ko po sana siyang kausapin kaso tinawag niya yata siya ng mami niya. Nakita mo ba ang mami niya? Sabik na ani Vine, ngunit umiling si Scott. Hindi po, natakot po ko na baka pagalitan niya ako daddy eh. Hindi ka niya pagagalitan. Sana nagpakita ka anak. I'm sure, makikilala ka niya. Bakit po? Did you know them po ba dad? Hindi ko malalaman anak, hanggat hindi ko siya nakakaharap. Sa susunod, tawagan mo ko okay? Kapag nakita mo ulit sila. Baka kasi sila na ang kasagutan ng nawawalang parte sa buhay natin anak. Ibig niyo pong sabihin, pwedeng kapatid ko po ang batang yon at mami ko naman po ang tumawag sa kanya? Nanggigilid ang luha ni Scott. Ang tanga ko, daddy. Ang tanga-tanga ko. Pagkakataon ko na yun para makita ang mami ko, sinayang ko pa. Pinahid ni Van ang luha ni Scott. Huwag kang magalala. Hahanapin natin sila, promise. Pangako, dad. Hindi na ba ako mangungulila sa yakap ng isang ina? Sa halik niya, sa pagmamahal at pag-aalala? Oo, pangako. Mabubuo tayo. Tahan na, okay? Lumuluha lang na tumango si Scott. Kinandong ni Van ang anak habang tinatapik-tapik ng bahagya ang likod nito hanggang sa maramdaman niyang nakatulog na ito. Marahan niyang ibinaba ang anak niya sa sofa. Tinawagan niya din ang sekretary niya para magdala ng blanket para sa anak niya. Matapos, bumalik siya sa kanyang swivel chair. Pakidala dito ang list ng mga guest na pumasok sa hotel bandang 2 p.m. Ani Van sa stop niya. Hindi na din naman siya nag-antay at kaagad din naman na dumating ang hinihingi niya. Isa-isa niyang chinek kung sino-sino ang nasa list hanggang sa makita niya ang pangalang Guinevere Zamora. Pangalan ito ng babaeng pinakaayaw niyang makita. Hindi pa malinaw sa kanyang lahat, ngunit kung maaari, ayaw niya nang bumalik pa ang babaeng ito sa kanyang buhay. Busy ka? Napalingo si Van sa pinto. Naroon si Dane. Madami itong mga paper bags na dala. Hinahanap ko si Scott sa school. Sabi ng teacher umuwi na. Kaya't pinamili ko na lamang ang mga kailangan niya. Kaya kong bilhin yan. Akmang uupo si Dane sa tabi ng anak niya. Lumayo ka sa anak ko. Vine, hanggang ngayon ba galit ka pa din? Oo, at kahit anong gawin mo hindi mawawala yon. Bumalik na si Nana. At anytime, pwede na ulit kaming magsama. Tumalim ang titig ni Dane kay Vine. Hanggang ngayon umaasa ka pa din? Subukan mo, siisirain ko ulit ang buhay niya. Banta ni Dane, ngunit nginisihan lang siya ni Van at hindi kumibo.
Nakita niyang postura ni Nana kanina. Masyado niya yatang minaliit si Nana sa mga kaya nitong gawin. Palagay ni Vine ay kaya ito nawala ng ilang taon para maghanda sa totoong laban nila ni Dane. Huwag mo akong isihan dahil hindi ako nagbibiro, Vine. Kung nagawa ko nun, hindi mo na magagawa ngayon, Dane. Maniwala ka sa akin. Ngising ani Vine. Katatapos lang ni Nana na igayak si Sly dahil ngayong araw ang pagtatransfer nito sa eskwela. Mag-breakfast ka muna. Nando sa kusina si Tita Lynette mo. Ani Nana nang pababa sila ng hagdan. Nasa sala ang Mami G ni Viv kaya't nilapitan niya ito. Nasilip mo ba? Nagkita kayo? Patungkol nito kay Vine. Balak niyang magpakita sana kay Van kahapon. Kaya lang ay hindi niya ito mahagilap. Ayaw niya naman na magtanong pa sa staff. Kung ilang taon kasi na nawala siya, ganoon din katagal na hindi sinilaya ni Nana kahit man lang litrato nito upang makatagal sa pangungulila. Dumating si Dane doon kahapon. Walang bago sa kanya. Hanggang ngayon gusto pa niya ring makuha si Van. Nakakapagtaka lang dahil mukhang ganoon pa din si Van sa kanya. Oh, pagkakataon mo na yon para makita ka niya. Bakit hindi ka nagpakita? Dahil hindi pa po yun ang tamang oras. Ayoko ding makita ng anak ko ang mga maaari kong magawa sa oras na makaharap ko ng babaeng yon. Mabutit nag-iisip ka na ng mas maayos. Inilapag ng ginang ang picture ni Scott na naka-uniforme pang eskwela habang matamis na nakangiti. Nasalo ni Nana ang kanyang bibig at binalot ng emosyon. Magiging magkaklase silang dalawa. Ang anak ko, kamukhang kamukha niya si Sylvestre. Oo, huwag kang mag-alala. Mabuting bata ang apo ko. Sa kanilang dalawa'y mukhang si Sly ang nakakuha ng ugali ni Van. Usually, late ang dating ni Scott sa school, kaya't huwag ka nang sumama kay Lynette para mag-antay doon. Kung gusto mong makita si Van, dumiretso ka na sa opisina. Nagbigay ako ng imbitasyon sa kanila, kaya't malamang sa malamang ay dadating si Van, si Giovanni at ang buong pamilya ni Dane. Hinawakan ni Nana ang kamay ng ina ni Van. Maraming salamat po sa lahat. Wala ito, anak. Sige na, magbihis ka na. Aantayin kita sa opisina. Samantala, hinatid ni Lynette si Sylvestre sa school. Dito ka lang, kakausapin ko muna ang principal, okay? Billy na Anya. Nakapagtapos din si Lynette ng kolehiyo at education ang kanyang natapos. Dito din siya magtatrabaho sa eskwelahan na papasukan ni Sly. Nasa labas lang ng principal office noon si Sly nang matanaw niyang papalapit si Scott sa kanya. It's you again. Long time no see. Seryoso ang mukha noon ni Sly habang si Scott nakatitig lang sa kanya. Why are you staring at me? Kinakabahan habang nakanguso na ni Sly nang bigla siyang yakapin ni Scott. Hey, are you crazy? What are you doing? Ano ka ba? Ako to. Sumisinghot na ni Scott habang yakap si Sly. I don't know you, dude. Let me go. Sa pilitang tinulak ni Sly si Scott. Ang luhaang mata ni Scott ang kanyang nakita. Hindi mo ba talaga ako kilala? Hindi mo ba nadidinig ang tinitibok ng puso mo? Umiiyak na ni Scott. Napangiwi si Sly. Bakit mangyayari yon? Lalaki ako at hindi ako nagkakagusto sa kapwa ko at masyado pa tayong bata para doon. Hindi ba nakwento ni Mami sa'yo? Hindi mo ba ako na-miss? Ako kasi, miss na miss ko kayo ni Mami. Mami mo ang mami ko? Kukurap-kurap na ni Sly. Ikaw ba si Scott Lee? Ang noo ni Sly. Ikaw ba si Scott Lee? Ang noo ni Sly ay kumunot. Umiiyak na tumango si Scott. Dahilan para manlaki ang mata ni Sly. Hinila niya si Scott at niyakap. Mahigpit na yakap. Kapatid kita, di ba? Kapatid kita. Ang luha ni Sly gumuhit sa kanyang pisngi. Kahapon pa ako nag-iisip kung bakit kita kamuka. Nag-search ako sa Google na posibleng mangyari ang ganun, kaya hindi ko naisip na ikaw ang kakambal ko. Ayoko kasing umasa at masaktan. Sorry kung hindi kita nakilala. Matagal silang nag-iyakang magkapatid. Binitiwan niya si Scott mula sa pagkakayakap. How are you doing with Dad? Inaalagaan mo ba siya habang wala kami ni Mommy? Ani Sly, umiiyak pa din na tumango si Scott. Muli niyang niyakap ang kapatid tsaka tinapik ng marahan ng ulo. Good job, dude. Umiiyak na saad pa din ni Sly. Eh ikaw, kayo ni Mom, inaalagaan mo ba siya?
Come on, sa car na tayo magkwentuhan. Hinila ni Sly ang kamay ni Scott. Saan ang punta nyo? Anang gwardya nang sila'y harangin. I am Scott Rewis. Nasa labas ang sundo ko. Sabi ni Dad, may emergency daw at kailangan kong umuwi. Sandali at tatawag ako sa building nyo. Teka, sino ba sa inyo si Scott? Bakit magkamukha kayo? Anang gwardya. Pero tinawagan ni Scott si Oscar para puntahan siya doon. Ang dahilan niya sa gwardya, ang siya din niyang sinabi sa driver. Kaya't ganoon na lamang ito kabilis na dumating. Pwede mo na akong bitiwan. Ani Scott na hanggang ngayon ay nakasaliko pa din ang kamay ni Sly sa kanya. Pero umiling si Sly. Si Oscar ay nagtataka sa dalawa kung bakit iisang mukha nila. Mang Oscar, sa daan po ang tingin. Maayos na saad ni Scott. Sly, sabihin mo, si Mamba, miss niya ako? Tinatanong pa ba yan? Malamang, alam mo bang ikaw ang palagi niyang iniiyakan? Kaya ko nalaman na Scott ang pangalan mo. Pero hindi ko alam ang mukha mo. Gusto kong punasan palagi yung luha ni Mami pero alam kong matutuyo lang yun kung pupunasan ko. Hindi ko maaalis ang sakit sa puso niya. Kaya gustong gusto kitang makita. Ako, hinahanap ba ako ni Daddy? Hindi kanya nabanggit. Parang dinurog ang puso ni Sly sa sagot ng kapatid. Dahil hindi niya naman alam na kambal tayo. Kahapon, nakita kanya yata sa CCTV. Sobrang lungkot niya, Sly. At alam kong kayo lang ni Mami ang makakaalis nun. Nakangiting ani Scott at inakbayan ni Sly si Scott. Bago pumunta si Van sa imbitasyon sa kanya, dumaan muna siya sa ubi na nagpaanak kay Nana. Sir Van, may kailangan kayo? Inosenteng ani to. Maaga pa kaya't wala pang gaanong pasyente. Umamin ka sa akin. Kambal ba ang anak namin ni Nana? Sir, ano po kasi? Sumagot ka. Kapag hindi ka sumagot at ako mismong nakatuklas ng katotohanan, ipapatanggal ko ang lisensya mo. Sir, nung nanganak po si Miss Nana, kambal po. Natakot po ako na sabihin sa inyo dahil bigla pong nawala ang bata. Nasalo ni Van ang kanyang noo. Parang nabunutan siya ng tinik. Yun lang ang hinihintay niya. Ang masabi nito ang totoo. Magkahalong lungkot at tuwa ang naramdaman ni Van. Tuwa dahil alam niyang ang anak niya at si Nanang nakita niya kahapon. Habang lungkot naman dahil 6 na taon niyang hindi alam na may isa pa pala siyang anak. Kahit na lamang masama ang loob niya, dumalo pa din siya sa imbitasyon na pinadala sa kanya ng Queen's Group. Ito na ang pinakakilalang investors ng iba't ibang mga produkto, mapalabas o loob man ng bansa. Nagtagpo-tagpo si Van at ang kanyang ama kasabay ni Dane at ang ama din ito sa conference room. May 4 pang bisita kung saan investors din ang Queen Group sa kumpanya nila. Oh, may imbitasyon ka din pala. Nakangising anang ama ni Van sa kanya. Invited ako dahil invited ako. Pero hindi ako imbitado dahil lang sa may utang ako. Malamig na sagot ni Van tungkol sa malaking utang ng daddy niya. Mula kasi nang mawala si Van sa poder nito, nagsimula na ding malugi ang kumpanya nito. Ang mukha ng daddy niya, hindi na naman maipinta. Ilang segundo bago ito muling umiti. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa din napapalambot ang Rewis na yan? Bulong kay Dane ng sarili nitong ama. Talagang ang tingin nila kay Van ay mayabang. Kaunti pa, Dad. Alam kong bibigay din yan. Nakangising ani Dane. Malaking kawalan naman talaga sa kanila si Vine, kaya nga ito ang gustong-gusto na masungkit ni Dane. Maya-maya pa, pumasok na ang sekretary ng Queen's Group. Parating na po si Chairwoman. Hay, sa wakas, makikilala na din natin ang businesswoman na nasa likod ng katanyagan ng kumpanyang to. Umiiling na anang ama ni Vine. Ang 2 gwardiya na nasa pinto ay pinagbukas ang Chairwoman. Ang itim na sandalyas na matulis nito ang kaagad na bumungad. Tila nasilaw sila sa purple dress na suot nito habang nakapatong ang puting coat. Good morning. Anang napakagandang tinig ng ginang. Naupo ito sa sentro, ngunit isa man walang nakapagsalita. Tutulala na lang ba kayo dyan? Hindi ba kayo natutuwa na makita ko? Nakangiting ani Guinevere. Napako ang kanyang mata kay Van. Gusto niyang maiyak sa pangungulila dito. Ngunit ayaw niyang masaksihan iyon ng dati niyang asawa. Ikaw ang may-ari ng Queen's Group? Hindi makapaniwala ang ama ni Van. Yes. Nagulat ba kita? Dapat hindi ka na nagulat, hindi ba?
6 na taon ka nang humihiram ng pera sa Queen's Group. Damian, alam mo ba ang tungkol dito? Baling ng ama ni Van sa ama ni Dane. Oo, pero hindi ko naman alam na hindi mo naman pala siya kilala. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako nandito para magbilang ng utang. Kasi bibitaw na ako bilang chairwoman itong Queen's Group. Since kayong dalawang may pinakamalaking loan sa company ko, kaya kayo lang ang pinatawag ko. Para din aware kayo sa mga mangyayari. Anyway, after kong ipakilala ang ating new chairwoman, ay magkita tayo sa office ko. Ani Guinevere sa ama ni Vine. Ma'am, nandito na po si Miss Nana. Anang sekretary. Kumunot ang noo ni Vine. Nagtatanong ang kanyang ekspresyon. Pumasok si Nana na malayong malayo sa Nana na kanilang kilala. Good morning. It's a pleasure to meet you. I am Zoriana Zamora. Ikaw? Napatayo si Dane na may gulat sa ekspresyon. Oh, long time no see. Nakangiting ani Nana matapos ay napalinga kay Van ang paningin niya. Ang ngiti niya ay nawala. Napalitan ng lungkot ang kanyang mga mata. Van, it's been a long time. Naging emosyonal si Nana pero kaagad niyang iniwas ang kanyang paningin para iwasan ang emosyon na nararamdaman niya dahil hindi naman ito ang tamang panahon para doon. So, let's start. As of now, ako ang uupo bilang chairwoman. Hindi pa nasasabi ni Mami pero akong nagpatakbo ng branch ng Queen's Group sa Amerika ng 2 taon kaya hindi niyo kailangang questionin. Itinaas ni Nana ang kanyang kamay. Isa-isang nilapag ng sekretary ng inainahan niya sa harap ng bawat taong naroon ang mga nagawa niya. Kung tatanungin niyo ako kung bakit ako o bakit walang botohan ay simple lang. Pwede kayong umalis kung ayaw niyo sa pamamalakad ko. Pero sa isang kondisyon, kailangan niyong bayaran ng utang na nakuha niyo sa kumpanya ng 2 beses sa orihinal na presyo. Naging bulong-bulungan ang sinabi ni Nana at madami ang hindi sang-ayon sa kanya. Pero kung gusto niyo pa din na mag-stay sa pamamahala ko, pwede pa kayong mangutang, ngunit kailangan ng kapalit. Halimbawa, ikaw Mr. Lay, may utang kang 5 million at gusto mo pang dagdagan. Maluwag kang makakakuha. Ngunit nais kong magtrabaho sa akin ang anak mong si Dane. Nakangiting ani Nana. Ano? Hindi ako papayag. Kaagad na ani Dane. Pero wala kang magagawa. Lagpas na sa maximum ang loan ng daddy mo. At bago pa mangyari ang mga bagay na to, ay alam niya na ang consequence. Itinaas muli ni Nana ang kamay niya kaya't nilapag ng sekretary ng mami niya ang contract na pinirmahan ng ama ni Dane. Pumayag siya since PA naman ang trabaho mo. Personal assistant ng chairwoman at sabi ng daddy mo, dati mo pa daw yun gusto. Kaya lang ako ng chairwoman, kaya't wala kang choice, Dane Lay. May tutol po ba sa pagpapalit ng chairwoman? Anang sekretary ng mami ni Nana na ngayon ay sekretary niya na. Ako. Lahat sila'y napatingin sa nagtaas ng kamay na si Van. Pwede ko bang makausap ang chairwoman privately? Van, hindi ako papayag. Singhal ni Dane. Ngumisi si Nana. Sino ka naman para makailam sa desisyon ko? Oo, Van. Mag-usap tayo. Minabuti nang tapusin ni Guinevere ang meeting na yon since nai-announce naman na kung sino ang bagong chairwoman. Nakipagkamay siya sa mga bisita hanggang sa isa-isa na itong nagpaalam. Bahagyang siniko si Dane ng sarili niyang ama. Dane, hindi ka pa ba uuwi? Hindi pa po, Dad. Kailangan ako ni Van dito. Ani Dane habang matalim na nakatingin lang kay Nana. Okay lang kung gusto mo nang simulan ng trabaho mo today. Mapang-insulto habang nakangiti si Nana. Tumayo ang ama ni Van. Diyan ka lang, utos ni Guinevere. Nana Iha, pakiutusan ng PA mo na manatili muna sa labas dahil magkakaroon tayo ng pag-uusap dito. I want to be here, giit ni Dane na ikinalingon ng ina ni Van. Iba ka din talaga no? No wonder. Kaya naman pala. Ngayon, gets na gets ko na si Nana. Young lady, this is a family matters. Are you part of our family? No, pero part ako ng buhay ni Van. Hindi magtatagalay. Lumabas ka na, utos ni Nana. Ayokong maging memorable ang first day mo dahil ipapakaladkad kita sa mga gwardya. Kaya lumabas ka na. Matalimang titig na tinapon ni Dane kay Nana, ngunit wala pa din itong nagawa kundi ang sumunod.
Aalis na din ako. Wala na akong sasabihin. Humakbang ang ama ni Vine. Isang maling hakbang mo pa. Hindi mo magugustuhan ang magiging ganti ko. Pananakot ng ina ni Vine. Ano pa bang gusto mong sabihin? Napalingon si Guinevere sa anak nang ito ay magsalita. Gusto mong magsalita si Daddy para mawalan ka ng kasalanan? Kaya mo din ba tinutulungan ng babaeng mahal ko? Dahil tingin mo sa paraang to mapapatawad kita? Pwes mali ka. Okay na ako. Wala ka nang dapat na klaruhin. Tumayo si Vine. Tara na sa labas. Anito kay Nana, tsaka hinawakan ng pulsuhan ni Nana. Okay lang na hindi mo ko patawarin. Desperadang anang mami niya, kaya't huminto sila sa paghakbang. Okay lang, pero gusto kong malaman mo ang katotohanan sa likod ng inaakala mo. Tulad din ni Nana, inabandona ako ng daddy mo matapos kitang maipanganak. Walang araw na hindi kita iniisip, na hindi kita naalala, ngunit wala akong pagkakataon na makita ka. Emosyonal ang ina ni Vine. Iniisip? 36 na taon na akong nabubuhay sa mundong to. Ibig sabihin, meron kang 36 years na pagkakataon para bisitahin ako. Sa 36 na yun, may 12 months per year, may almost 30 days per month, at may 24 hours per day. Kaya paanong wala kang pagkakataon? Alam niyo bang nabuhay ako sa sakit at trauma na binigay niyo? Wala akong nanay. Wala akong masumbungan sa tuwing masama ang loob ko. Nabuhay ako sa madilim na parte ng buhay ko. Pero minsan, pinapangarap ko din kapag nakakakita ko ng batang lalaki na kasama ang mami niya. Sinasabi ko, I wish I have to. Sana meron din ako. Kung ano ba ang pakiramdam nun. Tumulo ang luha ni Vine. Matapos nun, hinila niya na palabas si Nana. Naglakad sila. Naglakad ng naglakad hanggang sa makarating na sila sa magiging opisina ni Nana. Doon ay si Nana nang humila kay Van papasok. Niyakap ni Van si Nana. Ang bigat-bigat ng loob ko. Alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon para unahin ko ang sarili ko. Pero hindi ko maiwasan na masaktan. Akala ko kapag nakita ko siya, wala na akong pakialam. Pero nang makita ko ang pag-iyak niya, para akong dinudurog. Gusto ko ding maramdaman na may nanay ako, Nana. Gusto ko ding maramdaman kung paano ba mahalin ng isang ina. Oh, kung gusto mo naman pala yun, bumalik ka doon. Huwag mong hayaan na pasakitan pa siya ng daddy mo. Humiwalay si Vine sa pagkakayakap kay Nana. Sandali lang babalik ako kaagad. Ani Vine, tsaka lumabas sandali para bumalik sa conference. Nakita niyang tumulo ang luha ng nanay niya matapos ay bumaling sa daddy niya. Anong ginawa mo sa anak ko? Walang yaka? Bakit siya nagkaganon? Hindi mo ba siya minahal ng tama? Halata na masama ang loob nito. Lumapit ito sa ama ni Vine. Nilason mo ang utak ng anak ko. Pinaniwala mo siya na ako ang umabandona sa kanya at pinamulat mo sa kanya ang malupit na mundo na hindi naman dapat. How could you do this to your own son? Pinaghahampas ng ginang ang dibdib ng dating asawa. Buisit ka? Napakawalang ya mo. Hinuli ng Ginoo ang dalawang kamay ni Guinevere. Nangyari ng mga nangyari. Matagal na yun at gising na ang anak mo. Hindi ko na nga siya makontrol. Kaya tigilan mo na ang kakadrama dyan. Tigilan mo na ako. Bitiwan mo ko. Nasasaktan ako. Sa tingin mo ba, matatakot mo ako sa mga paganyan mo? Anang Ginoo, ngunit doon na sumulpot si Vine. Let her go, Dad. Van, huwag kang magpadala sa mga kasinungalingan niya. I said let her go. Nang hindi kumilos ang ama niya, sa pilitan niyang inalis ang kamay nito sa braso ng nanay niya, tsaka niya ito hinila palabas. Van, anak. Anang ginang, nakatalikod noon si Van at palihim na tumutulo ang luha. Napakatagal niyang inantay na matawag siyang anak ng tinig ng nanay niya. Umuwi na kayo. Kailangan ko pang kausapin si Nana. Pwede ba? Makahingi ako kahit isang yakap lang? Anang nanay niya habang tumutulo din ng luha. Hindi umimik si Van. Sa halip, humarap ito ng dahan-dahan. Doon ay marahan siyang niyakap ng kanyang nanay. Di naman nilang pareho ang unang sandali na nagkayakap silang mag-ina. Madami akong gustong sabihin. Pero hindi naman ito ang huli nating pagkikita, hindi ba, Ma'am? Doon ay tuluyan ng bumagsak ang luha ng kanyang nanay. Oo, anak. Hindi ito ang huli. Gusto din kitang makausap at humingi ng tawad. Pero unahin mo muna ang mag-iina mo. Matagal ka nilang inantay. Mabilis na binalikan ni Van si Nana sa opisina.
Nasan si... Napasinghap siya nang muli siyang yakapin ni Van pagpasok nito. Bakit? May problema ba, Van? Hanggang sa madinig niyang pagsinghot nito. San ka ba galing? Paano mo kung natiis ng ganito kahabang panahon? Ngumiti si Nana. Malinaw na siya talaga ang laman ng puso nito. Hindi ko naman alam na kailangan ko palang magpaalam sa'yo. May contract tayo at tinapos ko naman yun bago umalis. Talagang yung contract yung iniisip mo? Binitiwan ni Van si Nana mula sa pagkakayakap. Kung gano'n naman pala, dinala mo ang isang anak ko. Bakit hindi mo sa akin sinabi ang tungkol kay Sylvestre? Alam mo ang pangalan niya? Na-meet mo na siya? Nagkita silang magkapatid kahapon. Ano? Pumunta kayo sa building ko kahapon, hindi ba? Nakita kita kaya lang, may ginawa ko na hindi maaaring ipagpaliban. Kaya't wala ka nang puntahan kita. Huwag mong isipin na mas mahalaga yun. Dahil alam mo ang sagot ko. Sadyang hindi ko lang siya maaaring ipagsawalang bahala. Si Dane ba ang tinutukoy mo? Siyempre hindi. Isang bigating investors yun. Sinilip ko ang CCTV at malinaw ko kayong nakita ng anak mo. Sorry, medyo natakot ako na makita ko kaagad ni Dane. Ganun ba? Sa nagdaang taon, mukhang maayos na ang kalagayan mo. Malayo na sa dating Nana. Gusto kong malaman kung parte pa rin ba ako ng buhay mo o may iba nang nagpapatibok sa puso mo. Natawa si Nana. 6 na taon silang hindi nagkita, ngunit parang natural lamang na nangyayari ang lahat. Si Vane wala pa ding pagbabago. Sa tingin mo ba, magagawa ko pang makapag-entertain habang alam ko na wala sa tabi ko ang isang anak ko? Kung ganun, ako pa din ba ang laman ng puso mo? Nag-isipwari si Nana, ngunit hinawakan ni Van ang kamay niya. Huwag mong subukan na magsinungaling sa akin. Ang anak mong isa nasaan? Tsak na magkasama na sila ngayon ni Scott. Doon siya tinransfer ni Mami sa school ni Scott. Kilala mo si Scott? Oo naman. Ang mami mo, palagi siyang nakikibalita sa inyo ni Scott. Kaya alam ko ang tungkol sa kanya. Puntahan natin sila? Tanong ni Nana na kaagad na ikinatango ni Van. Pagharap nila sa pinto, sakto ang pagbukas nito kung saan nakatayo si Scott at si Sly. Kapwa nakatulala lang silang 4 sa isa't isa. Mommy? Ani Scott habang si Sly nakatanaw lang sa ama. Mommy! Nagtatakbo si Scott sa ina at sinalubong ng mahigpit na yakap. Scott anak, tawag ni Nana. Matapos kasi ng pagkakayakap nito sa kanya, wala nang salita na lumabas pa sa bibig ni Scott. Akmang hihiwalay si Nana sa yakap ng anak, ngunit mariin itong yumakap. Bakit? Nag-aalalang ani Nana. Kasi po, sabi ko kay Daddy, kapag nakita po kita hindi ako iiyak. Ayokong makita niyo ko na umiiyak. Hindi naman kasi ako malungkot eh. Masaya ako, kaya bakit ako iiyak? Nakangiti po ako, Mami. Sinusulit ko po ang pagkakayakap dahil natatakot ako na hindi na tumauulit. Baka kasi panaginip lang to. Scott anak, hindi to panaginip. Totoo to. Mami, sa 6 years po, naging mabuti akong bata. Nung sanggol daw ako, sabi ni Daddy, mabait ako. Siguro daw kasi, alam kong wala kayo at hindi niya kaya na alagaan ako. Kaya naman mula nung nagkaroon na ako ng isip, sinubukan ko po na maging mabuting bata para po pag nagkita tayo, hindi niyo ako aayawan, hindi niyo na ako iiwanan, tsaka ipagmamalaki. Sinubukan muling humiwalay ni Nana sa anak at sa wakas, pumayag na ito. Anak, normal lang na umiyak. Kapag umiiyak ka kasi ibig sabihin, mabuti kang tao. Salamat sa pag-aantay. Sorry kung na-late si Mami. Kailangan ko kasing gawin yun para pati si Daddy maprotect ko. Salamat po, Mami, dahil binalikan niyo kami ni Daddy. Scott, tawag ni Sly sa kapatid. Sabi mo, hindi mo pa iiyakin ng Mami. Tumahan ka na dyan. Umuwi na tayo. I'm sure masaya si Mami kasi nakita ka na niya. Ani Sly, tsaka nakapamulsang tumalikod. Ako, hindi ka ba masaya na makita ko? Ani Van, mukha naman pong okay kayo, tsaka hindi nyo alam na nag-e-exist ako, hindi ba? Kaya kumilos tayo base sa alam lang natin. Ani Sly, muli siyang humakbang, ngunit humakbang din si Van papunta sa harap niya. Dati akala ko, napalit ang anak ko. Masyado kasi siyang mabait at isa man sa ugali ko. Hindi niya nakuha. Nalungkot ako. Kaya pala nasa iyo.
Ano pong gusto niyong sabihin? Ang parte ko lang po, hanapin ang mga taong pipigil ng pag-iyak ng mami ko. Ngayong nandito na kayo, tapos na ako. Paano ang daddy? Ani Vine, dapat po maging masaya ka na. Ang mami, nadala ko na po sa'yo. Pero hindi makukumpleto ang puso ko nang wala ka, Sly. Tila nakikipag-usap si Vine sa isa pang van na kaedad niya. Dad, huwag kayong malungkot dahil lang sa late niyong nalaman na nag-e-exist ako sa mundo. Kung meron mang dapat na nakakaramdam nun ay ako lang. Akmang lalagpasan ni Sly ang ama, ngunit hinuli nito ang kamay ni Slyvestre matapos ay binalot sa kanyang bisig. Napahinto noon si Sly matapos ay nakagat ang kanyang labi. I'm sorry kung late ako. Sorry kung hindi ko agad nalaman ng tungkol sa'yo. Pero hayaan mo kung makabawi, anak. Humarap si Sly kay Vine. Alam nyo ba, araw-araw ko pong iniisip kung anong klaseng daddy ang meron ako, kung bakit ko kailangang magtiis ng mahabang panahon na makita ang mami ko na umiiyak. Tulad ni Scott, marami akong bagay na ginustong makuha para kapag nakaharap na kita, kaya kong ipagmalaki na ako ang batang pinalaki ng mami ko. Kaya lang, masakit sa akin, Dad. Masakit sa akin na hindi nyo naman pala ako kilala. Anak, listen. Kahapon, hindi ba galing ka sa hotel ko? Nang makita kita, bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong parte ka ng pagkatao ko. At napakatanga ko dahil hindi ko yun agad nalaman. Kaya, Sly, pwede ba bigyan mo ng isang chance si Daddy? Hindi kita bibiguin pa nga ako. Ipagmamalaki ka ni Daddy. Paulit-ulit, anak. Mapait nang umiti si Sly. Hindi niyo na po kailangan ng second chance. Masaya po ko na mabubuo na po tayo. Sakay ng kotse pabalik ng bahay nila sila Nana, kasama na ang mag-ama. Nasa unahan sila ni Vine habang nasa likod ang dalawang bata. Pansin ni Vine ang panay sulyap sa kanya ni Sly. Kitang-kita niya yon dahil siya ang driver. Mukhang hindi pa talaga okay ang anak mo. Bulong ni Nana. Oo, alam ko. Medyo mahihirapan akong sayuin siya. Para akong pinapakalma ang sarili ko. Favorite niya mga sweets at mahilig din siya sa mga mobile game. Binibigyan kita ng tips dahil ayoko makasama sa bahay ang dalawang version mo kapag nagsusungit. Siguro, kaya hindi mo ko na-miss, no? Kasi nakikita mo ko dyan kay Slyvestre. Nakangiting tumango si Nana. Kwentuhan mo ko mamaya tungkol sa mga nangyari sa inyo. Sige, nga pala baka magulat ka. Nandoon si Mami sa bahay. Sa mansyon niya kami nakatuloy. Ganun ba? Okay lang. Chance ko na din siguro to para siya naman ang pakinggan ko. Great decision, my love. Tinapik-tapik ni Nana ang likod ni Vine. Pagdating sa bahay, iginiyan ni Sly si Scott pababa. Wow, eto ang bahay niyo. Kung makawaw ka, akala mo'y sa kubo ka nagtira. Ani Sly na ikinatawa ni Vine at ni Nana sa likod. Tsaka wag mong sabihin na bahay namin. Apo ka ni Mamila at anak ka ng Mami, kaya't ang sa akin, sa'yo din. Slyvestre, bagay na bagay sa'yo ang pangalan mo. Kung pangaralan mo ko, akala mo'y nasa middle age ka. Sana lang pag nasa late 30s na tayo, hindi ka pagkamalang senior. Hindi mangyayari yun. Nasa akin ang genes ni Mami at Daddy. Tumanda man ako, mamamatay akong gwapo. Let's go! Napakasungit ng anak mo. Ganyan na ganyan ka nung unang beses na nagkakilala tayo. Sabi nga niya, nasa kanyang genes ko. Huwag ka na magtaka. Ngayon ay si Van naman ang nangangapa kung paano papasok, gayong wala naman silang maayos na pag-uusap ng kanyang mami. Halika na. Hinila ni Nana ang braso ni Van hanggang sa sila'y makapasok. Inabutan nilang abala sa paghahanda ang ginang, katuwang ang mga kasambahay. Nandyan na pala kayo, halina't maupo. Hello po, Mamila. Ako po si Scott. Oo, alam ko nak. Si Scott Lay ang gwapo kong apo. Pambobola na anang ginang kay Scott. Lola, sino po sa amin ni Sly ang mas gwapo? Sino nga ba? Magkamukha kayo, so pwede sigurong Tay. Pwede pong ako ngayon tapos si Sly bukas. Tawang-tawa si Scott sa kanyang mga biro. O siya, tara na't mananghalian. Madami akong niluto. Anyaya ng ginang hanggang sa mapatingin ito kina Nana at Vine. Oh, bakit kayo naninigas dyan? Tara na't kumain. Niluto ko itong lahat para sa atin. Okay lang po bang sumabay ako?
Nahihiyang tanong ni Vine. Sa kinikilos mo, para bang sinanang tunay kong anak at ikaw ang manugang ko. Manugang? Sabay pa si Nana at Van nang sambitin yun. Aba, alangan namang magpapakiputan pa tayo dito. Etong si Nana, panay ang iyak noong dinala ko sa ibang bansa. Ikaw naman ay kung sino-sinong investigador ang tinatawagan mo. Bukod doon ay nagkaanak naman na kayo ng kambal. Kaya't may iba pa ba naman akong itatawag sa inyo? Kasal na lang halos ang kulang. Kung itatanggi nyo sa akin na hindi nyo mahal ang isa't isa, aba, mahiya naman kayo sa kambal na siyang dahilan kung bakit kayo nagkasama. Kapwa nahiya si Nana at Van sa sarili nila kaya't hindi na sila sumagot pa. Naupo na lamang sila at sumabay na sa hapag. Ang ina ni Van, inasikaso ang mismong pagkain niya. Kumain ka ng maigi. Alam kong hindi ka nakakakain ng lutong bahay at panay resto ang punta ninyo ni Scott. Opo, nahihiyang ani Van. Hindi niya nasasabi ngunit ang tuwa sa puso niya ay nag-uumapaw. Ganito palang magkaroon ng sariling ina. Nakangiting-an niya sa sarili. Tuloy ay para bang sa isang saglit, naging kaedad niya ang mga anak niya. Sabaw pa. Tanong ng mami niya, tsaka nilagyan ng kanyang mangkok. Kumain na din po kayo. Tipid nang umiti si Vine. Sly, Scott, maligo na. Susunod na din ako sa taas. Malambing na utos ni Nana. Opo ma'am, sabik na ani Sly, tsaka hinila si Scott paakyat. Dahan-dahan lang at baka madapa kayo. Paalala ni Nana. Sabi kasi ni Sly, ipapakita niya sa kapatid ang malaki niyang bathtub. Talaga? Sa'yo lang yan? Usually kasi, hindi ako pinagbababad ni Daddy. You know, hindi siya tulad ni Mami na alam ang mga bawal at hindi. Huwag kang mag-alala, nandito na si Mami. Lahat ng mga magagawa ko, magagawa mo na din. Nakangising ani Sly. Kapwa nag-alis sila ng damit. Naglagay sila ng sabon sa bathtub at ilang petals ng bulaklak. Nagsindi din si Sly ng kandila. Hindi ako nakakapag-relax kapag walang scent candle eh. Tignan mo mamaya, paakyat si Mami. Alam niya kasing magbababad ako. Nagmamalaki na ani Sly. Maya-maya, nahiga sila sa bathtub. Isinandal ni Scott ang ulo niya kay Sly. Oh, ano na namang drama yan? Wala, masaya lang ako. Dati kasi, walang may gusto sa akin. Kasi daw, mataas ang standard ni Daddy pagdating sa mga magiging friend ko. Alam mo naman na kilala ang dad natin, kaya ayaw nila akong kalaro. Tapos, nalaman ko na lang na may kakambal pala ako. Sobrang saya ko dahil dumating ka, Sly. Nakakainis, naiiyak ako. Inakbayan ni Sly si Scott. Huwag kang mag-alala, habang lumalaki tayo, poprotektahan kita. Hindi ako papayag na may mananakit sa'yo, kaya tumahan ka na. Sly, ikaw ba? Galit ka pa kay Daddy? Kanina kasi nakita ko na malaki talaga ang tampo mo sa kanya. Hindi naman, siguro medyo disappoint lang. Kasi nga wala siyang alam, pero nung nalaman niya na dalawa tayo, mangyak-ngyak siya sa tuwa. Siyang nagsabi na kayo ni Mami ang bubuo sa kulang ng buhay namin. Sly, mahal niya si Mami. Lalo na tayo. Tayo ang bunga ng pagmamahala nila. Kaya huwag kang magtatanim ng galit sa tatay natin, okay? Oo, sabi mo eh. Samantala, nasa labas noon si Guinevere at nakatanaw sa maliliwanag na mga bituin ng maupo si Van sa tabi niya, dala ang mainit na tea. Palagi akong nakatanaw dito. Iniisip ko palagi kung nakikita mo din ba ang langit. Kung makakaharap niyo po ang maliit na Van, anong sasabihin niyo sa kanya? Nilingon sandali ni Guinevere ang anak, tsaka malungkot nang umiti. Siyempre, unay hihingi ako ng tawad sa kanya sa lahat ng pagkukulang ko dahil masyado kong kinain ng takot ng mga sandaling yun. Sabi ni Dad, iniwan niyo kami dahil sumama kayo sa ibang lalaki. Ayokong aminin anak, pero ang daddy mo lang ang minahal ko't wala ng iba. Hanggang ngayon, hindi ko kayang ibigay sa iba ang pagmamahal na binigay ko sa kanya noon. Mami, gusto kong humingi ng yakap mula sa inyo. Binuksan ng ginang ang dalawang bisig niya at hinintay na yakapin siya ni Vine. Yumakap si Vine na para bang bata. Matagal ko nang gustong maramdaman to. Maging ako anak, pero syempre, ang mga yakap mo hindi mo na dapat inilalaan sa akin, kundi sa babaeng pinakamamahal mo. Si Nana po, pasado ba siya sa inyo? Paano bang ilarawan ng pasado?
Kapag ba sinabi kong mas mukha siyang anak ko kaysa sa'yo, pasado na ba ang tawag doon? Ma'am, ngayon lang tayo nakapag-usap ng ganito pero pakiramdam ko, mapagtatampo niyo ko kaagad. Hindi ba dapat ay nasa akin ang side niyo at wala kay Nana? Natawa ang ginang dahil sa tampu-tampuhan ng anak niya. Kasalanan ko ba na si Nanang nakasama ko sa mahabang taon? Tignan niyo, tapos isusumbat niyo sa akin yan. Muling natawa ang ginang. Hay nakong bata ka, ang mabuti pa, puntahan mo na doon ang nobya mo. 2 ikaw ang inaasikaso niya. Tinapik ng ginang ang likod ni Vine. Hindi niya masabi, ngunit ang saya sa puso niya, walang mapaglagyan. Pag-akyat ni Vine, ay patulog na si Scott at Sly. Magtag-isang kama ang mga ito. Tapos mo na silang asikasuhin? Oo, antok na din sila eh. So, baka pwedeng ako naman. Ano ka ba? Sa 2 anak mo pa lang, hindi na natin alam kung paano sila palalakihin eh. Kaya nga dapat, dagdagan para may mga kapatid silang pipigil sa kanila. Vine, tumahimik ka nga. Vine, ano ba? Ibaba mo nga ako? Nagpupumiglas na ani Nana habang karga siya ni Vine. Wag mo kong tanggihan. Lalo mo lang akong pinasasabik. Iba ka na ngayon, pati nga si Dane, pasimple mong nilampaso. Hindi pa nagsisimula ang pagiging PA niya sa'yo pero alam kong pahihirapan mo siya. Hindi ko siya papahirapan, physically, pero pagseselosin ko siya hanggang sa mamatay siya. See? Pabor pa pala sa'yo ang gagawin ko. Kapag nabuntis kita, mas magsiselos siya. Ang iisipin niya, nabuntis kita dahil sa sobrang pagkamis ko sa'yo. Vine, tumahimik ka nga. Ang pagtanggi ni Nana ay dahan-dahan na naging daing nang dumampi ang labi ni Van sa leeg niya. Ang bibig niya na kanina siya panay ang kontra, ngayon ay sumusunggab na din ang halik kay Vine. Mahal kita, Vine. Mahal na mahal kita. Bulong ni Nana. Maging ako, hindi ko kayang mawalay pa sa'yo. Wika ni Vine habang patuloy na inaangkin si Nana. Para silang bagong kasal na ngayon lamang nakapasok sa makamundong bagay na iyon. Pakasalan mo ko pag handa ka na. Isinuot ni Van ang singsing sa kamay ni Nana. Matagal ko nang binili ang singsing na yan. Bago mo pa ipanganak ang mga anak natin. Oo, Van, magpapakasal ako. Ngunit sa ngayon, hayaan mo na nating makasama ang 2. Sabik din sila na makasama tayo. At bago natin unahin ang pangsarili nating kasiyahan, ay mas gusto kong unahin ang mga anak mo. Sang-ayon ako. Sa ngayon, kontento na akong malamang mahal mo din ako, Nana. Hinagkan ni Van si Nana sa noo, kaya tiyumakap din si Nana kay Van.